Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi mga ka-aksyon na muling inihahalid sa inyo ng DWCM Action Radio Pangasinan ang mga kalipunan ng mga nagbabagang balita impormasyon, mga kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, mga police report at yun din ng mga balita sa loob ng bansa na dapat malaman ng ating po mga kababayan ngayong gabi ng Huwebes, Enero 21, 2022. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, dalawa sa mga suspect sa tangkang pagpatay kay dating Governor Amado Despino Jr. na sa kote ng PNP. 80 anyos na lolong na arresto dahil sa pagnanakaw ng mangga at pinyansahan ng mga kapulisan sa bayan ng Asingan. Tulong pangkabuhan sa OFW Project ginanap sa bayan ng Sual. Veterinary Medical Mission ng Provincial Government dinala naman sa bayan ng Sison. Workplace infection sa COVID-19 sa Dagupan, mahigpit na binabantayan ng City Health Office. Sa mga police report, ilang mga wanted person arestado sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Samantalang ilang mga tao arestado dahil sa pagbibingo sa bayan ng Bayambang. Samantalang isa naman 38 anyos na lalaki nahulihan ng illegal na droga sa may bayan ng Basista. Sa mga balita sa loob ng bansa, 26,298 mga bagong gumaling sa COVID-19 na itala sa bansa, samantalang 110 namatay ngayong araw. PNP hinihintay ang Village Health Pass guidelines para sa mga unvax na pasahero. Mandatory military service approved sa AFP. Samantalang mabilis na aksyon ng NCR-LGU laban sa di bakunado, pinuri naman ng TILG. COVID vaccine ligtas epektibо sa mga buntis ayon sa mga eksperto. Sa mga naturukan ng Sinopharm vaccine, hintay ng abiso sa booster ayon sa Department of Health. At syempre mga kaaksyon, sa mga reports na ipaparating ng mga Action Radio reporters, inyo po mapapakinggan sa ating pong palatuntunan firing line. Siyempre, inyo po makakasama ang inyo pong ka-aksyon. Ako po si Action Commander Dan Tisan. At ngayon, nasa detalye ng ating mga impormasyon, balita, dalawa sa mga suspect o akusado sa tangkang pagpapatay kay dating Congressman, dating Governor Amado Despino Jr. ay nasa kote ng otoridad sa may probinsya ng Bulangan. Ito yung magaraang magsagawa ng intensified campaign ang Philippine National Police na nagsusulta sa pagkaka-aresto ng
dalawang most wanted persons sa national level doon din sa listahan ng DILG sa may Mikawayan, Bulacan. Ito ay makaraang mga pinagsanib na puwersa ng Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan at Police Regional Office 1 ay naka-aresto kay Cecil Agbayani y Galvan, 67 anyos, may asawa, at ang kanyang kapatid na si Ernesto Ining Agbayani y Galvan, 61 anyos, may asawa at parehong residente ng Rizal Street sa lungsod ng Dagupan. Dako alas 6:30 kagabi, January 19, sa bisinidad ng petrol gas station sa NLEX exit Old Iba Road sa may Mikawayan, Bulacan. Ang mga ito ay naaresto sa pamamagitan ng warrant of arrest dahil sa kasong attempted murder, frustrated murder at murder na inisyu ng Presiding Judge ng Branch 56 First Judicial Region sa lungsod ng San Carlos na nakadakil sa criminal case numbers SCC-11063 at SCC-11064 at may piyansang 120,000 pesos bawat isa. At ganoon din sa SCC-11065 may piyansang 200,000 pesos na nirekomenda, at ang SCC-11066 at SCC-11067 na walang mampiyansang inirekomenda sa kanilang pansamantalaan na paglaya. Si Ernesto Agbayani ay kabilang sa DILG Memorandum Circular Number 2021-120 at may monetary reward na 355,000 pesos. Ang parehong akusado ay nasa listahan ng DILG Most Wanted Person sa national level at kabilang sa Coplan Universe ng Pangasinan PPO makaraan ng kanilang pagkakadawit sa paumaril kay dating Governor Amado T. Espino Jr. at ang kanyang mga kasamahan. Ang naturang mga akusado ay nasa custody ng San Carlos City Police Station habang inihintay pa ang commitment order ng korte upang ito ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology. Samantala, patuloy ang operasyon laban sa mga taong nagkakasala sa batas at hindi titigil ang buong pwersa ng kapulisan hanggat may mga kriminal na nakakalaya pa sa kabila ng kanilang mga nagawang kasalanan. Ang kinakaroon ng pandemya ay hindi din dahilan upang tumigil sa operasyon na humuli sa mga nagtatago sa batas. Asahan po ninyo ang patuloy na paglingkod at pagserbisyo ng tama at may malasakit para sa mamayan. Ayon pa kay Pangasinan na Police Provincial Director Police Colonel Richmond Tadina. Samantala, mga kaaksyon, nakalaya na ang 80 anyos na lolo na hinuli ng kapulisan sa bayan ng Asingan dahil sa aligasyon na pagnanakaw ng 10 kilo ng mangga. Ito po, mga kaaksyon, makaraang ang mga miyembro ng Asingan PNP ay naka-aresto kay Mr. Floro na kung saan po, mga kaaksyon, ay tinatawag na Lolo Narding ay naaresto sa pamagitan ng valid warrant of arrest na inisyu ng korte at na makita ang edad at kondisyon ng mga miyembro ng Asingan PNP. Ang mga ito ay voluntaryong nagkontribusyon upang piyansahan si Lolo Narding at nagkaroon din ng additional assistance sa mga local PNP at ang publiko ay dumaksa ang tulong kay Lolo Narding at ayon na kay PNP Chief Jonardo Carlos na makausap ang mga miyembro ng ang Chief of Police ng Asingan na hindi naman lang ikinulong o pinasok sa bulungan kundi nandun lamang sa kanilang opisina hanggat ang mga ito ay nagtulong-tulong upang piyansahan ang naturang akusadong lolo na ito po ay inihaba makaraang kumuha ng bunga ng mangga sa punong mangga na kanyang itinim taon na ang nakalilipas.
20 minuto makalipas sa alas 7 po ng gabi. Sa iba pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon, suspendido ng isang linggo ang klase ng mga mag-aral sa mga pampublikong basic educational institution na sakop ng DepEd Pangasinan Division 2. Batay sa memorandum na inilabas kahapon ni Pangasinan 2 Division Schools Superintendent Danilo Sison, ipinag-utos nito ang suspensyon ng klase mula elementary at secondary mula January 24 hanggang January 28, 2022. Samantala, ibinigay naman nito ang discretion na i-adapt ng administrasyon ng mga pribadong eskwelahan ang naturang kautusan. Ang kautusan ayon kay Season ay alinsunod sa memorandum na nilabas na kamakailan ng DepEd Central Office kung saan binibigyan kapangyarihan ng bawat regional at division offices na magdesisyon sa pagkakansila ng mga klase, gayon din ng ito pong pagkansila sa kanilang mga paaralan na mga kaaksyon po natin. At sa bati naman sa ito po mga kaaksyon ay dahil doon po sa sinasabi na ito po ay dahil sa COVID-19. Mahigpit naman binabantayan ng Dagupan City Health Office sa mga establishmento sa lungsod sa naitatalang workplace infection ng COVID-19. Sa isang panayam, sinabi ni Dr. Felia Rivera na mailan sa mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa ngayon sa lungsod ay mga empleyado ng iba't ibang mga negosyo. Sa ngayon, batay sa tala ng CSO hanggang January 18, nasa 594 ang timong kaso ng sakit sa lungsod. Ayon pa sa kanya, naitatala ang workplace infection dahil sa posibleng pagkukumpul ng mga empleyado o hindi rin pagsuot ng face mask sa loob ng kanilang mga opisina. Hinggil dito, binila nito ang mga establishmento sa lungsod na posibleng isailalim sa lockdown ang mga opisina kung sila ay makapagtatala ng kaso ng COVID-19. Sa katunayan, anya may ilang mga opisina sa lungsod ang kanilang naisyuhan ng closure order dahil na rin sa pagtala ng hawaan ng sakit sa loob ng trabaho. Samantala, nilinaw naman ito na ang closure order ay pansamantalang pagpasala lamang sa mga opisina upang dumaan sa disinfection at sanitation bago muling payagang pumasok ang mga empleyado. Patuloy namang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang nangyaring sunog sa bahagi ng Barangay Buel sa bayan ng Aguilar. Ayon kay Fire Officer Juan Carcani Pedawan, dapat alas 6 ng gabi ng Martes na may ulat sa kanilang opisina ang nangyaring mountain fire. Sinabi niya na sinubukan kanilang aprahin ang naturang sunog, subalit bigo sila mapasok ang lugar dahil ang ibang maaring daanan ang kanilang mga fire truck. Salip ayon kay Pinlawan na kanilang pinag-usapan ng mga barangay officials sa lugar upang agad mapula sakaling umabot man sa residential area. Sa Michelle at Choron Verdad, posible umanong grass fire ang pinagmulan ng nasabing sunog. Sa ngayon, patuloy na inalam ng BFP ang lawak na inunod ng apoy. Ang nasabing mountain range sa isa sa mga paboritong destinasyon ng ilang mga hikers sa bayan. 25 minuto makalipas sa ang alas 6 ng gabi. Samantala, 25 displaced OFWs o Overseas Filipino Workers mula sa bayan ng Sual ang naging beneficiary ng tulong pangkabuhayan sa OFW project ngayong araw. Dala ng tulong pangkabuhayan ng tig 5,000 pesos sa bawat OFW mula sa provincial government ng Pangasinan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Amado I. Pogi Espino III. Puhunan ng karagdagang kalaman para sa pagninegosyo ang hangarin ng programang tulong pangkabuhayan na inisyatibo ni Governor Pogi at bahagi rin ng aming Pangasinan Caravan para sa bawat Pangasinense na apektado ng pandemyang COVID-19. Naguna sa programa, sinasanggo ng palawigan ng Majority Floor Leader Nestor Nicky
Joy Reyes, First District Board Member Marjorie Orenso Humilde Versosa, former Governor, at former Congressman Oscar Urbus, at si LG Mayor o Sol Mayor Lisendo Don Calugay. Samantala, mga ka-aksyon, standby, sana, ibayatan na pinul ko, Action Jerry, pakitingnan mga ito, standby Action Jarek, sa kanyang ulat, pakitingnan nga, kung napindot ko ba, o ano, sandali, naka-standby ba? Okay, si Action Jerry Pasilyaw, yes, Action Jerry, please come in. Yes, Commander, formal na talaga ang bagong Provincial Election Supervisor ng Pangasinan para sa May 9, 2022 national and local elections. Epektibo noong January 15, Commander, umupo bilang Provincial Election Supervisor si Atty. Erickson Uganisa mula sa lalawigan ng Ilocos Sur. Pinalitan nito si Atty. Marino Salas na itinalaga naman bilang maging hepe ng Comelec Provincial Office ng La Union. Ayon kay Uganisa, makikipag-ugnayan siya sa lahat ng mga election officers dito sa Pangasinan, gayon din sa lahat ng mga staff ng ahensya sa lalawigan upang mapag-usapan ang mga updates sa mga resolusyon, memorandum at pang kautusan mula naman sa Comelec Central Office. Samantala, Commander, dalawa pang ibang provincial election supervisors sa Ilocos Region ang itinalaga sa ibang mga probinsya para sa gaganating eleksyon ngayong taon. Itinalaga mula sa Comelec La Union si Atty. Joel Hines sa probinsya ng Ilocos Norte, habang si Atty. Alivio Castillo ng Ilocos Norte ay idinistino naman sa lalawigan ng Ilocos Sur. Matatandaan, Commander, na nito lamang January 6 nang ipag-impose nitong si Comelec Chairman Sheriff Abbas ang reshuffling ng mga election officer at supervisor sa buong bansa upang mapanatili ang integridad ng gaganaping halalan sa buwan ng Mayo. Mula sa gitna ng aksyon, Jarek Pasilyaw, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio Live Report. Okay, maraming salamat, Action Jarek Pasilyaw. Samantala, mga ka-aksyon, sa ilang pang mga impormasyon balita, hatid ng provincial government ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Manuel Pogia Espino III and Veterinary Medical Mission para sa mga alagang hayop sa bahay ng season. Sa ginab na aktibidad ngayong araw sa Barangay Kauringan season ay abot sa 167 ang nabakunahang aso at pusa, habang 116 ang sumailalim sa deworming. Tumanggap ng vitamins ang 148 alagang hayop, samantalang nasa 54 ang sinagawang neutering, kung saan 36 ang castrated at 18 ang spayed. Ang Veterinary Medical Mission ay isa sa mga regular na programa ng Office of the Provincial Veterinarian upang makatulong sa pagbigay ng proteksyon at wastong pag-alaga ng mga alagang hayop. Sinimulan na lokal na pamahalaan ng San Carlos sa pamuno ni Mayor Julier Ayon Suello at City Vice Mayor Ceres Bogs Roselio sa pakipagtulungan ng provincial government sa panguna ni Governor Amado Pogi Espino III na kung saan ay nagpamahagi ng mga medical equipment sa mga barangay ng siyudad ng San Carlos, partikular na sa mga health center. Kabilang sa mga pinamahaging medical apparatus ang infant weighing scale, digital thermometer, mechanical health scale, nebulizer at BP apparatus na nagmula sa provincial government sa pamumuno ng mapagkalingang ama ng lumigan na si Governor Amado Pogi Espino III. Kasama rin ang industrial grade UV disinfecting lamp at automatic alcohol dispenser with lamp na donasyon ng lokal na pamahalaan ng San Carlos. Bilang pagmahal naman ng alkalde ay nag-donate ito ng tig-isang portable oxygen tank with regulator sa bawat barangay health centers bilang standby na oxygen supply
kung sakaling may mga kailangan. Sa kabilang banda ay may mga karagdagan pa mga medium at standard size oxygen tank sa lungsod na matatagpuan sa tanggapan ng CDRMO at libre itong magagamit na basta't mag-request lamang sa LGU kung sakaling kakailanganin. Ang ilan sa mga barangay na nabigyan ng mga medical equipment sa Baldog, Talan, Bungklat, Balokok, Apunit, Salina, Bogbog, Bari, Bugawan, Mabalbalino, Antipangol, Angilaw, Kawayan Kiling, Kalubawan, Banon, Anando at Tamayo. Samantala magpapatuloy ang pamahagi sa mga susunod na araw at lahat ng mga barangay health centers ay mabibigyan ng medical equipments at libre itong magagamit ng mga kababayan na nangangailangan ng medikal na atensyon. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon na balita, makalipas po ang ilang mga paalala.
ating palatuntunan, firing line, siyempre kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Action Commander Dante Serra. Ingat-ingat pa rin mga kaaksyon dahil eto po to, patuloy po ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan. Kahapon po nakapagtala ng 461 na bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19, samantalang 5 naman ang naiulat na namatay sa lalawigan. Kahapon, bagamat nagkaroon ng recoveries na 147, ay umabot na sa 2,039 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan po ng Pangasinan. Mga kaaksyon po natin, kaya ito po, bagamat may posibilidad na nagkaroon na ng community transmission, considering na 4 po ang nagpositibo sa Omicron variant dito po sa ating po lalawigan po ng Pangasinan, bayan po ng San Tomas, bayan po ng mga Terem, ang lungsod ng Ordoneta at sa lungsod ng Dagupan, mga kaaksyon po natin. Kaya ito po ngayon, ang siya pong mga kaaksyon, siya pong maigpit na mino-monitor po ngayon dahil meron na po tayong 38,659 total cases. Actually, mas mataas pa tayo sa Baguio City. At ang nakarecover sa atin ay 35,365 at umabot na po sa 1,255 ang mga namatay sa COVID-19. Samantala, mahigpit naman na minomonitor ng Provincial Health Office ang bayan po ng Lingian na meron pong 149 active cases. Ang bayan po ng Calasiao, meron pong 129 active cases. Ang lungsod ng Ordoneta, 125 active cases. Ang bayan ng Malasiki, 87. Lungsod ng San Carlos, 84. Bugalyon, 82. Mangaldan, 77. Santa Barbara, 75. Binmali, 70. At bayan ng Rosales ay meron pong 67. Kaya konting ingat-ingat lamang po sa ating mga kababayan. Dapat sundan po natin ito pong minimum public health standard upang sa ganon mga kaaksyon po natin ay malayo po tayo sa pagkakahawa sa COVID-19, specifically ito pong Omicron variant, mga kaaksyon. Omicron variant dahil ito madaling mahawa mga kaaksyon po natin. At syempre pag nagkahawahan mga kaaksyon, syempre kawawa po ang ating mga pamilya. Gaya po ng palagi sinasabi ni Governor Pogi, disiplina lamang po, sundin po natin ang minimum public health standard upang sa ganon ay malayo po tayo sa anumang pagkakahawa ng COVID-19. 15 minuto bago sumapit ang alas 6 oras 7 po ng gabi. Ito po magandang balita. At ito po ay yung pagkakahuli sa dalawa sa mga akusado sa tangkang pagpatay at pagpatay ng dalawang aide ni dating Governor Amado Tespino Jr. Noong pong September 11, 2019. Mga kaaksyon po natin. At ito po mga kaaksyon, bilang resulta ng intensified campaign laban sa mga most wanted person, ang Pangasinan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno nito si Police Colonel Richmond Tadina, ang Provincial Director sa pamagitan ng Copland Universe, ay naka-aresto sa dalawa sa mga most wanted person sa national level at sa listahan ng DILG sa may Kawayan, Bulacan. Ito yung makaraan ang mga pinagsanib na puwersa ng intelligence unit ng Pangasinan at Police Radio Office 1 ay naka-aresto kay Cesar Agbayan Igalvan, 67 anyos, at ang kanyang kapatid na si Ernesto Ening Agbayani. Diyan po sa may bisinidad ng Petron Gas Station sa may NLEX Exit Old Iba Road sa Mikawayan, Bulacan. Ang mga ito ay nakasuhan ng
attempted murder, frustrated murder at murder. At nag-issue po ng warrant of arrest ang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 56 sa lungsod ng San Carlos, na kung saan po may piyansang 100,000 doon po sa attempted murder, 200,000 doon po sa frustrated murder, at no bail itong ikanaso, no bail doon po sa dalawang kaso ng murder, mga ka-action po natin. At itong mga ito, si Ernesto Agbayani, kabilang po sa listahan ng DILG o na nasa DILG Memorandum Circular number 2021-120, at meron po monetary reward na 355,000 pesos, mga ka-action po natin. At ang mga ito ay sinasabing involved sa pamaril kay dating Governor Amado Tutaan Espino Jr. at ang kanyang mga kasamahan. Dalawa po kasi yung aide at saka yung driver. Ito pong namatay nung isagawa ang pananambang dyan po sa may junction ng Barangay Magtaking sa lungsod ng San Carlos, na kung saan tinambangan po sila, inulan po ng napakaraming bala ng baril. Ito pong sasakyan ni dating Governor Amado T. Espino Jr. Na nagresulta po sa pagkamatay ng kanyang aide na si Esguerra, Sergeant Esguerra, at ito pong si Aga, mga ka-action po, ang kanyang driver, na nagawa pang maitakbo ang sasakyan dyan po sa isang ospital, dyan pa rin po sa may Magtaking, mga ka-action po natin. At talagang pinaghandahan, talagang nirat-rat, mga ka-action po natin, natagpuan ang getaway vehicle at ang mga armas na ginamit dyan po sa may bayan po ng Malasiki. At after more than 2 years, mga ka-action po natin, ay ito po, unti-unti lang nahuhuli ito pong mga suspect at mga akusado na sinasabing nagsama-sama upang pagplanuhan ito pong tangkang pagpatay at pananambang kay dating Governor, dating Congressman Amado T. Espino Jr. Ang mga ito ay nasa pangalagana ng San Carlos City Police. 10 minuto bago sumapit ang alas 7 po ng gabi, naging viral po, mga ka-aksyon, ito pong lolo na aresto ng Asingan PNP makaraang sinasabing magnakaw ng mangga dyan po sa may bayan po ng Asingan. Ang sinasabing akusado si Leonardo Lolo Naring Flores ng Barangay Bantog sa naturang bayan ay hinuli sa pamagitan ng warrant of arrest na inilabas ng korte dahilan upang tumalima rin itong mga kapulisan, mga ka-aksyon, dahil ito po ay nakusahan na nagnakaw ng mangga matapos itong ipapitas sa iba ang bunga ng punong kanyang itinanim. Subalit naman pabago daw ang may-ari ng lupa, sinakop na nito ang kinaroroonan ng puno. Gusto na sana itong areglohin ng kaso dahil wala naman daw 10 kilo ang napitas na mangga, subalit hindi siya napagbigyan. At pinagpiyansa ng korte ng 6,000 piso para sa kanyang pansamantalang paglaya. Pero yung nga po, dahil medyo napahaba ito pong kanyang pagka-detain, pero hindi naman daw po ipinasok sa loob ng selda, kundi doon lang ikot-ikot lamang doon sa police station. Pero ang maganda po rito ay ang mga miyembro ng kapulisan ay nag-ambag-ambag upang sa ganoon ay piyansahan etong lolo. At ayon nga po sa Chief of Police, kung ano daw po ang kinakain ng mga kapulisan, yun din po ang kinakain nitong si Lolo Nardi, mga ka-aksyon po natin. Pero bakit nga ba? Ito ba, masisisi ba natin etong mga kapulisan sa paghuli doon sa akusado
mga kaaksyon. Hindi po natin masisisi itong mga kapulisan dahil ito po mga kaaksyon ay sa pamagitan po ng warrant of arrest. Warrant of arrest na inilabas ng korte. Pero yun nga po, nasampan siya ng kaso at siguro direct filing o sabihin po natin kung sino ba nagsampa ng kaso, pero kung ganyang mga asunto kasi kung minsan sa barangay naayos na yan, and syempre baka yung may-ari ng lupa ay syempre magpapatawag po yan ng confrontation between the kapitan and between the complainant at itong mga respondent, mga kaaksyon po natin. At siyempre, hindi yata siguro nagkasundo nung nagkaroon po ng confrontation sa barangay nang i-convene ang grupong tagapamayapa upang sa ganun ay pag-ayusin. Ayon po sa ulat kasi, ay gusto sanang aregluhin ng matanda ang kaso dahil wala naman daw 10 kilo ang napitas na mangga. And besides, ito raw pong kung kasi, yung punong kaho, punong mangga ay itinamin niya na anong siya ay bata pa. Mga aksyon, kudangan naman siguro nabenta yung lupang yan and then ng padirin ng lupa, bakuran ng lupa kuha yung pong mangga, mga aksyon po natin. Pero eto kasi hindi naman nakaw, hindi naman na dating talagang ninakaw per se dahil sa paniniwala pa rin po niya na siya ang nagtanim ng naturang mangga kaya't pinakuha po niya. Hindi po ba? And then pagdating po sa barangay ay siguro bato itong puso ng kanyang katunggali at hindi po sila nagkasundo. Actually, mga 3 consecutive session ay maghaharap-harap itong respondent at ito pong complainant upang sa ganoon pag-ayusin po sila. Kung ito very willing itong matanda na bayaran na lamang. Subalit umiira siguro ang ego nung kanyang tunggali yung nagreklamo po sa kanya kahit na ang daling ayusin na doon na paramang sa barangay ay talagang pinatigas na ayaw niyang tanggapin at talagang ipinilit na pagnanakaw, mga kaaksyon. At siyempre wala nang magagawa yung barangay kung sakasakali, mga kaaksyon, for the series of confrontation na kanilang sasagawa at hindi pa rin nagkakaayos. It is a mandatory on the part of the barangay to issue a certificate to file action. So yun po, mga aksyon. And then siguro, mga ka-action po nun, hindi natin alam ang pagkatapos nun, nabigyan po ng certificate to file action, dinurog sa korte, pero sa korte naman, once ikaw ay magfa-file, meron pong summon o subpoena na darating doon po sa respondent hinggil po doon sa kaso na dapat po niyang sagutin. Mga ka-action po natin na dapat po niyang sagutin. Hindi natin alam kung nagkaroon ba ng preliminary hearing or investigation sa nasabing kaso upang sa ganoon ay madinig yung side kasi parang ganun din aayusin kung meron bang probable cause ito pong pagsampa ng kaso na theft laban sa lolo. Mga kaaksyon, hindi natin alam kung nasagot pa niya yung subpoena, mga kaaksyon, or baka nakaligtaan niya kaya lumabas po yung warrant of arrest. Hindi po natin na alam ang buong istorya, mga kaaksyon po natin, kung paano ba nagkaroon ng kaso, paano ba nagkaroon ng warrant of arrest. Kasi yun po pagkatapos sa barangay ay hindi po naayos, ay bibigyan ng certificate to file action. At ito, ang akusasyon kasi, theft, pagnanakaw. And then, pag na-eliminate na po yan, may bibigyan na sa proper court, mga ka-action po natin, siyempre, makakatanggap ng subpoena. Ito pong respondent at sasagutin niya. At doon, base dun po sa kanyang kasagutan,
o yung tinatawag na counter affidavit, mga ka-action po natin, hinggil po sa paratang, magkakaroon po ngayon ng preliminary hearing or preliminary investigation at doon titignan kung meron bang probable cause upang ma-elevate itong kaso sa korte, mga kakusimpunan. Hindi natin alam ang nangyari o baka kung sa piskalya pa lang o kung sa piskalya ay nakitaan ng probable cause na-elevate sa korte or nasagot ba ni Lolo yung kanyang subpina, mga kakusimpunan natin at nang sa ganun ay magkaroon ng ayusan. Pero yun nga po, hindi po nagmaterialize hanggang ito po, mag-issue po ng warrant of arrest ang korte, mga ka-action po natin. Pero yun nga, at ayon naman sa Singan na police, inaresto nga ang suspect, 80 anyos, hindi naman po siya nilagay sa selda. Yun po ang kanilang claim, mga ka-action po natin. Bangkos ay nandun lamang po sila kung ano po ang ang kinakain ng mga kapulisan, ay ganun din po ang kinakain ni Lolo Narding, mga ka-action po natin. At yun nga po, nag-viral sa Facebook kahapon na nag-viral nga, mga ka-action po natin. Pero eto nga, mga ka-action, eto daw kapulisan ng Asingan Police ay nag-ambag-ambag upang makalikom ng 6,000 piso na pampiyansa ng naturang matanda, mga ka-action po natin. At kanina nagsidagsaan po ang tulong nagsidagsaan po ang mga tao, mga ka-action po natin, dyan po sa may bayan po ng Asingan. At ito po, mga ka-action po natin, may mga abogado mula sa Public Attorney's Office ang dumating, at iba't ibang mga ka-action po natin, mga opisyal, mga abogado, at may mga tulong pa rin. May mga artista na nagbigay ng tulong kay Lolo Narding. Meron pang mga nasa ibayong dagat na naantig ang kanilang mga puso na makita na naresto ang 80 anyos na lolo, mga ka-action po natin. Kaya ito po, nakalayan ngayon at nagsisidagsaan ito pong tulong na ipinaparating ng ating pong mga kababayan kay Lolo Narding. So nakauwi na, mga ka-aksyon, itong si Lolo Narding sa kanyang tahanan, pero tuloy-tuloy pa rin po ang pagdagsa po ng tulong sa kanya. Marami pong mga kababayan po natin ang nahabag sa kanyang kalagayan na despite na 80 years old na po siya, ay nakasumpa ng pagnanakaw, mga ka-aksyon po natin. Kaya ito po ngayon, mga ka-aksyon po natin, at kahapon po, kanina po, dumating po ang mula sa Public Attorney's Office o PAO, and then iproseso ang kanyang pampiyansa, mga ka-aksyon po natin. At ito po, nagdesisyon itong si Presiding Judge Sara Martin Marcos ng 7th Municipal Secretary Court na ito po magpiyansa. Subalit siya po ay dapat na dumalo sa hearing sa kanyang kaso sa February 8, 2022. Pero yun nga po, ang paniwala po niya sa kanya pa rin yun, dahil siya po ang nagtanim ng kabataan pa niya, at ang kalaman po niya ay talagang ito ay kanyang puno, pero binakuran po dahil ng may-ari, dahil siya naman po ang nagtanim, mga ka-aksyon po natin, at binabayaran niya, pero binaliwala siya ng kanyang katunggali, mga ka-aksyon po natin. So yun nga po, mga ka-aksyon, ay kinasuhan po siya sa korte, at ito po ay na-arresto. Pero nakalabas na po yan, mga ka-aksyon po natin. Hindi siya kinulong, nasa pangalaga siya ng PNP, pero hindi po siya kailang ipinasok sa selda.
Ito naman ang naging pahayag itong si Police Lieutenant Colonel Ferdinand Bingo Diazes na anya mga kaaksyon po natin ay kanyang pinabulaanan na maltrato po siya habang siya ay nasa custody ng Singgan Police mga kaaksyon. Pero yun nga po, ang sinasabi po nila, magkakaroon ng reinvestigation at tinutulungan daw po ng kapulisan para malinis ang kaso niya na pwede naman sanang maayos at hindi na maidanin dito at hindi na po nadagdagan ang problema niya, mga kaaksyon po natin. At bumalik na sa kanyang bahay sa Barangay Banto Kasinggan, mga kaaksyon. Babalik po tayo sa ilang pang ng mga impormasyon na balita makalipas po ang ilang mga paalala.
mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan na firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyo pong kaaksyon. Ako po si Action Commander Dan Tisera. Sa iba pang mga police report, ilan naman mga tao ang huli matapos magbingo. Yan po sa may barangay Mangayaw sa bayan ng Bayambang. Ito yung makarang mga intelligence operatives ng Bayambang Police Station ay nagsagawa ng anti-illegal gambling operations na nagresulta sa pagkaka-aresto ng 8 suspect na kinilalang sina Heidi Aquino, Iver Dudes, 61 anyos, Erica Tutania, 24 anyos, Baby Boots Orsuba y Bustamante, 38 anyos, Elisa Colombes y Magno, 48 anyos, Rosemary Orsua y Mauricio, 35 años, Tessie Diaz y Bilio, 67 años, Lorita Orsua y de los Santos, 79 años, Jessie Orsua y de Vera, 67 años, at pawang residente ng barangay Mangayaw sa bayan ng Bayambang na nahuli sa akto habang sila ay nagsusugal o nagbibingo. Nakuha sa kanila ang mga bingo paraphernalias at taya na abot sa 828 pesos. Ang mga ito ay dinala sa Bayambang Police Station na nakatang sampahan ng kasong violation ng Presidential Decree 1602. Samantala, isa naman lalaki ang nahulihan ng illegal na droga sa may bayan po ng Basista. Alas 5:50 ng hapon ay nindulso ang San Philip Tamayo Ibaklaw, 38 anyos, under probation sa violation ng Republic Act 9165 at residente ng barangay Nalmiran sa bayan ng Basista. Makarang ito ay maaresto sa isinagawang anti-illegal drug police operation laban sa kanya alas 4:20 ng hapon sa may barangay Ismeña Street, Basista, Pangasinan. Sa inisyal na investigasyon lumalabas ang mga police officer ay nagresponde makarang matanggap ng informasyon mula sa isang confidential informant na merong alleged illegal drug transaction na nangyayari sa naturang lugar at na kung saan ang mga drug enforcement o drug enforcement unit personnel ng Basista Police ay nakita ang dalawang lalaki na sakay ng isang single motorcycle na merong kaduda-dudang transaksyon at ang mga ito ay kagad nagpulasan nang makita ang presensya ng mga nag-responding mga otoridad. Subalit isa sa mga suspect na lulan ng isang single motorcycle na Honda TMX 155 ay na-corner mga kalsyon habang ang isa na pinaniniwala ang seller ay nakatakas lulan ng kanyang sa motorsiklo papuntang north direction papuntang Provincial Road ng Basista, Pangasinan. Nakumpiska sa suspect ang isang piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet ng suspected shabu at may halagang 2,040 pesos. Kuha rin ang isang unit ng Coro Red Honda TMX motorcycle na walang plate number. At ito po mga kaksyon ay dinala sa Basista RHU at ito ay mga nakakumpisang ebidensya ay sasailalim sa Orineta City Forensic Unit sa Orineta for laboratory examination upang ma-determine ang presensya ng illegal drugs at ang bigat ay isang kaso ng violation ng Article 2, Section 11 ng Republic Act 9165 ang inihahanda laban sa naturang suspect. Tuloy-tuloy ang pagtugis ng mga otoridad laban sa mga most wanted person. Diyan po sa may barangay Matagdam sa lungsod ng San Carlos na-aresto ang isang Avelina Palisok Isramon, 68 anyos, residente ng Matagdam, San Carlos City sa pamamagitan ng warrant of arrest na inisyo ng korte dahil sa violation ng Presidential Decree 1602
illegal na sugal at may piyansang 24,000 pesos. Samantalang arestado rin ang San Alfredo Dulay, 41 anyos, native ng Baknotan, Aringay, La Union. Ang naaresto ng pinagsabi na pwersa ng Burgos sa Police Station, BCP Oaken Road Police Station 8, mga personnel ng PIU First District Pangasinan at MPP Maritime nakabase sa Dasul Pangasinan sa may barangay Camp 7, Baguio City sa pamamagitan ng warrant of arrest na inisyo ng presiding judge ng MCTC Burgos dahil sa kasong attempted homicide at may piyansang 12,000 pesos. Ang naturang suspect ngayon ay nasa custody ng Dasul Police. Samantala, sa may Ramon Magsaysay, Barangay Poblasyon, Malasige, estado ang San Randel Edison de Vera Imamaril, 29 anyos, residente ng Barangay Palapar Norte, sa pamagitan ng alias warrant of arrest dahil sa kasong theft na inisyo ng Atis Branch 139 sa lungsod ng Makati at may piyansang 24,000 pesos sa kanyang pansamantalang paglaya. Sa lungsod ng San Carlos, huli din, ito po mga kaaksyon po natin, ay arestado rin ang San Marcos Arenas Irisultay, 64 anyos, residente ng Barangay Matagden, sa pamagitan ng warrant of arrest na inisyo ng MTCC sa San Carlos City dahil sa violation ng Presidential Decree 1602, may piyansang 24,000 pesos sa kanyang pansamantalang paglaya. Sa may Bukalyong Posadas Street, arestado rin si Norita Dar Imico, 57 anyos, residente ng Matagdam. Ito rin sa violation ng Presidential Decree 1602 o illegal na sugal. Huri rin si Rosita Macaraan Imustarde, 53 anyos ng Matagdam din, dahil sa violation ng Presidential Decree 1602 o illegal na sugal. Mga kaaksyon po natin, so yung sugal, mga sugal dyan, ito tigil-tigil na at baka kayo po ay mahuli. Sa may Barangay Banwar, Lawak, Pangasinan, arestado naman ang San Ruel Villanueva Ipalacol, 26 anyos, service crew at residente ng naturang lugar sa pamagitan ng bench warrant of arrest ng issue ng judge ng MTC dahil sa kasong reckless imprudence resulting in physical injury at may piyansang 3,000 pesos. Sa may Langis Sentro, Bukalyon, arestado rin si Jose Dante Bautista Ipabona, 60 anyos, tricycle driver sa pamagitan ng alias warrant of arrest dahil sa kasong reckless imprudence resulting to serious physical injury sa may piyansang 1,000 pesos. Uy, mga kaaksyon po natin, talagang ito po tuloy-tuloy, magkaroon po ng matagumpay na operasyon ng mga pulisan laban sa mga most wanted person, partikular sa dalawang magkapatid, yung magkapatid mga kaaksyon na akusado po sa tangkang pagpatay at panambang kay dating Congressman at dating Governor Amado T. Espino Jr. Dalawampu minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Sa iba pa mga informasyon, balita hanggang sa ngayon ay blanco pa rin ang kapulisan sa nangyaring pamaril sa isang tagaluto o cook sa pinagtatrabahong karinderya sa Purok 2, Barangay Magdalena, Cabatuan, Isabela. Pinilala ang biktima si Manuel Liloan, 49 anyos at residente ng naturang lugar, habang blanco pa rin ang pulisya sa pagkakakilanlan ng mga riding tandem criminal. Dako alas 5 kaninang madaling araw ng pagbarging sa loob mismo ng karinderya na pagmay-ari ng isang barangay Tanod na si Ginang Ginoong Delphine Santos. Sa inisyal na investigasyon, kasalukuyang inaasikaso ng biktima ang isang customer nang bigla itong labitan ng isang armadong lalaki at pinagbabaril sa katawan. Agad bumulagtas sa sahig ang biktima na naligo sa sariling dugo sa hihin ng kanyang kamatayan. Matapos ang pamamaril sa biktima ay agad tumakas sa mga suspect sakay ng kanilang motorsiklo sa hindi pa mabatid na direksyon. Umapila mga pamilya ng biktima
ng agarang aksyon ng pulisya. Samantala, arestado ang 55 anyos na negosyante matapos na magkasara ng operasyon ng pinagsani ng puwersa ng Gapan City Police Station sa Barangay San Vicente, Gapan City, Nueva Ecija. Kinilalang suspect na si Eduardo Di Sahagon, ika-Batuando, may asawa, residente ng Barangay San Lorenzo, Gapan City, Nueva Ecija. Karap alas 10 ng umaga ng tuluyang na masakote si Di Sahagon sa nagawang manhunt charity operation sa naturang barangay. Sabi siya na rin ng warrant of arrest dahil sa Social Security Act of 2018. At ito may petsang January 6 at may pagkakataon makapagpiyansa sa hanggang 36,000 pesos ang naturang warrant na tinanggap ng Namadina Stasyon ng Pulisya. At sa kasalukuyan, ang suspect ay nasa custody ng Gapan City Police Station Male Custodial Facility. Samantala, sinira ng Philippine Drug Enforcement Unit mga kaaksyon. Ito pong Philippine Drug Enforcement Agency ang nasa mahigit 5 bilyong illegal na droga at iba pang paraphernalia. Sinabi ni PDEA Director General Wilkins Villanueva na sinira ang 36 billion pesos na illegal na droga sa waste management facility sa 13 Marciter City, Cavite. Ginamitan ito ng thermal decomposition o thermolysis sa paraan ng decomposition o pagsira ng mga kemikal sa pamagitan ng init. Nilinaw ni Villanueva na mayroong delay sa disposal ng mga nasabat na illegal na droga sa kanilang inventory dahil sa pandemya. However, dahil nga dito kay COVID-19, talagang nahirapan tayo dahil most of the time last year, sarado ang ating mga korte at napipigilan tayo na magkaroon ng ocular inspection sa kabila ng kinakarap na pandemya. Sinabi ni Villanueva na nakalipas ang alas 7 po ng gabi, isang babaeng negosyante ang patay ng tambangan at pagbabalin ng 2 di kilalang suspect habang sakay ng kanyang bihikulo sa Rodriguez, Rizal. Kinilalang biktima si Camille Camacho na susugulan habang tumakas ang 2 armadong lalaki matapos ang sinawang pagpatay. Batay sa ulat, alas 7:40 ng umaga ng maganap ang pangambang sa MS 33 Street, Hieronimo, Barangay San Rafael na naturang bayan. Minamanay humano ng biktima ang isang Toyota Hilux na may plakang NBC 8711 at binabagtas sa natulong lugar nang biglang na sumupot ang 2 suspect na magkangkas sa motorsiklo. Agad na pinaran ng bala ng mga suspect ang biktima na nagresulta sa kanyang agarang kamatayan. Samantala, isa namang hinilalang drug den ang nadiskubre ng pulisya sa lungsod ng Cavite matapos ang sinagawang operasyon sa Bacoor City na ikinaaresta ng 7 katao kabilang ang 3 misis na natuang mga batak mano ng droga. Kinilala mga nadakip yung si Manuel Villanueva Aquino Jr. alias Boy Tawa, 52 anyos, na target sa bypass operation ng Block 11 Lot 33 Mary Home Subdivision, Barangay Molino 4, Bacoor City, Cavite. Jason Kaenga Alberto, 52, taxi driver na suki ng drug den. John G. Aquino Arquines, 42, Guillermo Licawan Lorca, 50 anyos, Loida Intina Batal, 36, Maylin Ruda Navarro, 40, Salon Stylist at Rachel Santiago Yucaresa, 37, Paul, residente ng Barangay Molino 4 sa Bacoor City. Sa ulat, alas 4:20 ng hapon ang salakayin ng pinagsabi na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, Bacoor Police at Cavite Provincial Drug Enforcement Unit ang bahay ng target na suspect na si Aquino.
Nabarin na halos araw-araw umanong maraming kliyente sa Aquino at libre batang sa kanyang tirahan. Na-recover sa lugar ang 8 transparent plastic sachet na naglalaman ng 15 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 100,000 pesos. 3 nakabukas na plastic sachet na may mga bakas pa ng shabu, mga drug paraphernalia, isang cellphone at Bibles and money. 26 na minuto makalipas sa ang alas 7 po ng gabi. Samantala sa ilang pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon, nabulaga ang mga obrero ng bigla nilang mahukay ang ilang kaparte ng katawan ng isang tao sa construction site sa sinagawang Calax Expressway sa Barangay Navarro, General Trias, City, Cavite. Ayon sa ulat, alas 11 ng umaga na madiskubre ang mga parte ng katawan ng isang tao sa kahabaan ng pampang ng Ilang-Ilang River sa Barangay Navarro sa Natural Luzon. Gamit ang backhoe, kasalukuyang naghukay ang mga obrero sa parasitatayong barracks ng mga manggagawa rito sa gagawing expressway nang bumulaga sa kanila ang mga parte ng katawan ng tao sa pagsiyasat ng brisya. Malaman na binaon umano ang biktima na posibleng biktima ng pagpatay. Inaalam pa ang pagkakailangan sa biktima na hindi pa matukoy kung lalaki o kaya ay babae. Patay naman ang isang teenager habang sukutan ang kanyang kabarkada matapos na mga aksidente sa Comelec checkpoint sa Barangay Lourdes sa may Quezon City. Isang 15 anyos na binatilyo ang nasawi sa insidente habang sugutan naman ang kanyang angkas at barkada na si John Mark Portillo, 19 anyos, kapwa-residente ng Barangay Tatalon, Quezon City. Batay sa ulat, dakong alas 7:45 ng gabi, nang maganap ang insidente sa Manawi Street, kanto ng Calama Street, sa may Barangay Lourdes, Quezon City. Nauna rito nagtayo ng Comelec at checkpoint ng mga otoridad sa naturang lugar na sunod ng umiiral ng gun ban sa bansa dahil na rin sa nalapit na panahon ng halalan sa Mayo 9. Habang nagsasagawa ng oplansita sa lugar, tinangka umano ng mga pulis na parahin ang asunang Kawasaki SD3 na walang plaka na minamaneho ni Barnachea ang kasi Portillo matapos na namapunan walang suot na helmet ang mga ito. Sa halip naman huminto sa checkpoint, tinangka ng mga teenager ng tumakas at humarunod patungo sa direksyon ng Bitwason. Dito na napilitan ng mga pulis na habulin ng mga teenager. Nang makitang hinahabol sila ng mga pulis, bumunod pamuno ang isang kalibre 38 pistola si Portillo, ngunit nabitawan nito at tumilapon sa gilid ng kalsada. Nakaabot pa naman ang habulan sa C3 Barangay 125 Caloocan kung saan sumempang ang motorsiklo matapos na tumama sa gutter na nagresulta sa pagkamatay ni Barnachea at pagtamo ng minor injuries ni Portillo. Maroon naman pinabularan ni Portillo na nadala siyang baril na malaunan ay na-recover din ng mga otoridad. Si Portillo ay nasa kustodiya na ng mga pulis at nakadagdag sampa ng kasong paglatag sa Article 151 ng Revised Penal Code Republic Act 10591 in relation to Omnibus Election Code Jan Ban sa Piskalya. Nanawagan naman kahapon ng mga journalists at media workers sa Baguio Benguet na itigil na ng pamahalaan ng red tagging sa kanilang mga kasamahan matapos makatanggap muli si Baguio correspondent and broadcaster sa Club Incorporated President Aldwin Quitasul. Correspondent ng The Tribune ng summon para sa sinasabing anti-insurgency dialogue ng pulisya at militar. Bunsod dito, isa nagkakasang pahayag ay nilabas ng BCBC at National Union of Journalists sa Baguio Benguet chapter na bumabatikos sa alatukang style ng PNP upang malabanan at napugsa ang CPP-NPA na dahilan ng panggipit naman sa mga mamahayag na nililing sa nasabing grupo. The measure aims to harass and intimidate the activists. This includes members of the media which state authorities presume to have links with the community
of Communist Party of the Philippines and the New People's Army. Ayon sa joint statement, ayon kay Quirasol, nakatanggap siya ng sulat mula sa Baguio Police at Philippine Army para dumalo sa isa pang dialogo bilang bahagi ng Community Support Program Wide Area Operation ng pulisya at militar sa isang component o na isang component ng Open Kapayapaan ng gobyerno na batid na noong 2021. Si Quirasol ay pinatawag muli para sa sinasabing dialogo at tinanong sa akin yung mga coverages namin kung nakakatanggap kami ng sulat mula sa NPA, mga statement mula sa CPP-NPA at kung paano kami nakakatanggap. Payag ni Quirasol, binigyan din ni Quirasol sa mga otoridad na ang journalist email accounts ng mga mamahayag ay karaniwang pampubliko dahil ginagamit ang mga ito sa news gathering upang ngalap ng balita. This does not make us part of the communist-led armed rebellion. Diin pa nito. Samantala mga kaksyon, arestado sa entrapment operation ang dalawang Chinese nationals na inireklamo sa pang-hostage ng passport at visa ng kanilang dating empleyado kapalit ng 1 million pesos sa Parañaque City. Naharap sa kasong robbery extortion ng mga naarestong suspect na sina Kai Mu Chen, 41 at Xiao Chuchuan, 25. Ayon kay Brigadier General Jimmy Limangaroeng, sa ulad dako alas 9 ng gabi anang sa gawang entrapment ng mga otoridad laban sa mga suspect sa San Ninoy Aquino Avenue, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Bago ang pag-aresto, nagpasaklol ang biktimang kinilalang si Li Menghai sa Parañaque Police matapos singan umano siya ng 1 million ng mga suspect kapalit ng hinihingi niyang passport at visa na kinokontrol ng mga suspect na dating naging employer. Nang dumating na ang biktima sa lugar ay napagkasundan nila ng mga dating amo. Ito siyang pumasok sa sasakyan at doon iabot ang pera. Nang maibigay ng pera ay nagbigay ng sign ng biktima sa mga nakaposting operatiba na agad lumapit ang mga pulis at dinakip ang mga suspect. Na-recover sa operasyon ang Chinese passport at visa ng biktima, isang Toyota Alphard na puti, 8 bundle ng tigga, 1,000 budel money. Babalik po tayo mga aksyon sa ilang pa ng mga impormasyon, mga balita sa loob ng bansa. Makalipas po ang ilang mga paalala.
Pero mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan na firing line. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Action Commander Dante Sir. Kasabay ng bilang ng bagong nahawaan ng COVID-19 sa Pilipinas ay ang mataas ding bilang ng mga kumpirmadong gumagaling lang sa sakit dahilan para umabot na sa halos 3 milyon ang lahat ng recoveries simula 2020. Ito naman ang pinahayag ng Department of Health ng araw ng Huwebes ngayong umaabot na sa 3.32 million ang nahawaan ng nakamamatay na sakit sa bansa. Sa ngayon ay meron na pong 3,324,478 na kabuang kaso ng COVID-19 matapos madagdag ang 31,173 na bagong kaso. Samantalang namatay ngayong araw ang 110 individual dahilan upang umabot na sa 53,153 ang kabuuan ng mga namatay. Samantalang as of 4 p.m. ngayong araw ay ang Department of Health na nakapagtala ng 31,173 na karagdagang kaso ng COVID-19. Sa 31,173 na bagong kaso na record ngayong araw, 95% ay nangyari sa nakalipas na 14 na araw. Kalakhan ay nagmula sa National Capital Region 8,883, Calabar Zone 6,471 at Central Luzon 2,783. Sa 110 na bagong kaso list na naitala, 67 ang sinasabing nangyari ngayong Enero, habang ang titira ay galing pa noong 2021. At dating kinikilalang daw gumaling na ang 59 na kaso, ngunit na-classify bilang COVID-19 death daw mga kaaksyon po natin. Kaya yun po, medyo may kataasan pa rin ito pong mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating pong bansa mga kaaksyon po natin. Kaya ito po ang gobyerno po tinatarget, ito pong mga pharmacies na doon sa gawa ang COVID-19 test mga kaaksyon po natin. At yun po ay sa mga piling drugstore sa Metro Manila. Ngayon po ay inaalam na yan sa mga clinics, pero magandang idea po yan. Currently, that is allowed in clinics, but that is a good idea. And we will look into that. Ang Presidential Advisor for COVID-19 Response, Vince Dizon. Mga kaaksyon po natin, I think the important thing is we really have to find in innovative ways of trying to live with this, because I think we're going to have to live with this for the foreseeable future. And we're going to have to empower people, communities, families to be able to find ways to live and deal with COVID-19. Itinas din niya itong kahalagahan ng pag-allow ng mga accredited antigen test kits sa tahanan upang gamitin ito at ma-detect kung isang tao ay infected sa SARS-CoV-2. Itong virus na nagkakos ng COVID-19. Ang importante din, in the same way na ginagawa natin sa mga butika, tingin ko dapat masusin na rin pag-aralan yung ginagawa sa ibang bansa na pinapayagan ang mga accredited self-home test antigen kits para mabigyan din ng paraan yung ating mga kabayan na exercise ang kanilang responsibilidad bilang mga Pilipino, at with proper guidance ay test nila ang sarili nila kung sila ay lumabas na positibo. Dapat responsable sila na hindi sila lalabas ng bahay. Tingin ko yun ang way forward natin mga kaaksyon po natin. Talaga At sa bagay mga kaaksyon, para at least alam na kung may konting karamdaman, at least hindi alam na niya sa kanyang sarili mga kaaksyon po natin. Alam na niya sa kanyang sarili na ito po ay tamado ng COVID-19. Samantala, makakatulong ang implementasyon ng mandatory military service sa mga Pilipino na
itanim ang kanilang pagmahal sa bansa ayon sa Armed Forces of the Philippines. We welcome the proposal as this is attuned to the times while the government is faced with adversities and challenges aligned with our aspirations for the citizenry to contribute to nation building. Pahayag ni AFP spokesman Colonel Ramon Zagala. Rendering mandatory military service will only help us to establish a base for strong armed forces and therefore a strong nation. Nagpayag din ng suporta ang Department of National Defense sa panukala. At we in the DND support the mandatory military service of 18-year-old Filipinos. There are several advantages. First, the military will have a ready and steady trained pool of reservists to defend the country and do humanitarian assistance and disaster relief work. Second, the training and discipline that they will require will make them better citizens. And third, service to the country will be inculcated in them, ani Defense Secretary Delphine Lorenzana. Subalit ani Lorenzana, maaaring humarap sa mga hamon ang naturang panukala. First, on the funds and resources, training camps would need to be established all over the land, and manpower and funds must be allocated to accommodate the millions who will reach the age of 18 every year. Second are the anticipated objection of those who are not inclined to serve in the military. And then third, we are not in a war footing and there will be little need of general mobilization. Paliwanag niya, we are already starting to implement in the state universities and colleges this program, which targets the grade 11 to 12 levels, will produce a huge number of youth who will form part of our service. We feel that the product of the ROTC program is more than sufficient to meet our requirements for warm bodies in case of conflict and in times of calamities and disaster. Pahayag pa ni Lorenzana. Labing-limang minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, lusot na sa House Special Committee on Senior Citizen ngayong araw ng Huwebes ang panukalang pagkaroban ang pensioners ng pantay na karapatan, benepisyo at pribilehyo. Sa isang panel meeting, inahain ni Quezon City Representative Alfred Vargas na kung saan ito pong House Bill number 9773 o ang panukalang Pensioners Equal Benefits Act. Nakasaad sa panukala na pensioners who have been deprived of benefits which should have been accrued to them shall be granted with these privileges. This includes the pensioners under Republic Act 7699 who were denied annual Christmas cash gift and the right to get pension increase. This bill seeks to correct the discrimination and to right the diminution of the pensioners' benefits, especially the Republic Act 7699 expressly prohibits any diminution. This proposed legislation seeks to grant pensioners under Republic Act 7699 the annual cash gift and the right to get increase in pension. Sabi pa ni Vargas, inaproba ng panukala sa kabila ng pagtaliwas ng government service insurance system. Samantala, inaprobahan na ng House Special Committee on Senior Citizen ngayong araw ng Huwebes ang panukala na naglalayong magtayo ng elderly care o nursing homes sa mga lungsod at probinsya sa buong bansa. Iginiid ni Ilocos Representative Gracia Samiliano, author ng House Bill number 92129, na dapat igawad sa matatanda ang kinakailangang social security. Nakita namin na malaking problema because marami ho sa liblib natin lugar, maraming senior citizens na nagsusulong sa buhay. May mga iba kung saan-saan na lang nakatira. Barong-barong na lang pagkain nila nang gagaling sa kapitbahay. Pahayag ni Samiliano. Sa ilalim ng panukalan ni Samiliano, dapat magtalaga ng nursing homes kada probinsya na tutugon sa pangailangan ng mga inabandonang senior citizen at homeless elderlies. Anya dapat pangisawaan ang nursing homes ng local government units at panatilihin ang Department of Social Welfare and Development. Samantala, isa sa mga isinusunong sa Kamara ang paggawad sa Pilipino
naabot sa 101 years old ng 1 billion pesos sa nalalabing-anim na sesyon ng Kongreso bago ang campaign period sa Pebrero. Isinusulong ng House Committee on Senior Citizens Affairs ang pagpasa sa House Bill 10647 na magpapanatili sa panukala na paggawa ng senior citizens na aabot sa 100 taon ng 100,000 pesos sa pagsisentenaryan. Subalit sa ilalim ng panukala na naglalayong amyendahan ang Republic Act No. 10868 One Centenarians Act of 2016, makakatanggap din ang mga octogenarians at non-nigarians ng cash incentives. Batay sa House Bill 10647, bibigyan ng 25,000 pesos ang bawat Pilipino na abot ng 80 anyos. Bukod sa cash incentive, makakatanggap ang individual ng letter of felicitation mula sa Pangulo ng Bansa. Sampung minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Sa iba pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon. Nagpalabas ang Supreme Court ng temporary restraining order laban sa Commission election, laban sa deklarasyon nito sa isang vice presidential aspirant bilang nuisance candidate. Batay sa TRO na tukoy ng Supreme Court na sufficient in form and substance ang inahing posisyon ni Wilson Carretero Amand. Hiningi naman ng Supreme Court sa COMELEC na tumugon sa petisyon sa loob ng 10 araw. Sinusunod din ng COMELEC ang pag-imprenta sa mga balota para sa overseas Philippine voters ng merit ballots para sa halalan 2022. Samantala mga kaaksyon, itong LAV ballot printing sinimulan na ngayong gabi ay sa COMELEC spokesperson. Ito ay kay COMELEC spokesperson James Menes ngayong Merkules na kung saan 60,000 balota ang implementa. Printing official local absentee voting ballots will begin tonight at the National Printing Office. About 60,000 ballots will be printed. Sinabi ni Jimenez na ang LAV ballots ay manual ballots kahit walang mga paunang na print na pangalan ng kandidato. LAV ballots are manual ballots, so there will be no pre-printed candidate names ani Jimenez. Nang tanongin naman si Jimenez kung bakit nauna ang LAV ballot printing kaysa overseas advance absentee voting, sinabi ni Jimenez na walang partikular na rason. Mga kaaksyon po natin, yun talagang kwan na, election na, mga kaaksyon. Walong minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, hinihintay na lang ng Philippine National Police o PNP ang detalyadong mga panuntunan sa paggamit ng village health passes, bagay na kailangan gamitin ng mga hindi pa bakunado laban sa COVID-19 kung sasakay sa pampublikong transportasyon. Nagpapatupad ang Department of Transportation ng no bakuna no sakay policy para sa Metro Manila habang nasa alert level 3 patas ito, maliban na lang sa mga kailangan bumili ng gamot, pagkain, mga kailangan na kumuha ng serbisyong medikal at na nagtatrabaho at iba pa. Eksando din sa DOTR ang mga kondisyong pagkalusugan ang magbabawas sa taong mabakunahan basta't may pirmadong medical certificate ng doktor. This is an effective system in determining if going outdoor is backed by justifiable cost, particularly to buy essential goods or avail of essential services. Paliwanag ng PNP Chief General Leonardo Carlos. Paniwala ni Carlos malaki ang may tutulong ng klarong instruction
para ipatupad ang utos habang nakaiiwas ng kalituhan at pag-angal ng mga apektadong residente. Una nang sinabi ng DOTR Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure Mark Steven Pastor na magtatalaga ang mga kagawaran ng mga mystery passengers para sa matiyak na nasusunod ang naturang utos gaya na lang ng pagpakita ng vaccine card sa mga driver at operator. We have received reports about the proliferation of the fake vaccination cards since the launch of the new vaccination NORAD policy of the DOTR, dagdag pa ni Carlos. Now the possibility of producing fake health passes is never removed, so we need to be specific with inspection and verification process. Ipinatupad ang sabing utos huwag pa rin ng biglang pagtaas ng COVID-19 cases sa Pilipinas noong mga nagdaang linggo. Kasabay na rin ang pagkalat ng mas nakakahawang Omicron variant. Matatandaan nagpatubad din ng kalintulad na no bakuna no labas policy ang gobyerno na siyang sinimulan din sa Metro Manila.